Mark, Carla. Inay. Inay! Inay? Atensyon. Sagipin sina Mark at Carla! Turuan ang leksyon ng donador ng similya at asong babae na iyon. Wow! Ngayon, dismissed, magpalit at umalis ka agad. Opo, Inay. Ako si Isabel Santos, ang panglimang anak, at ang kilalang master of all. Ako si Daniel Reyes, ang pang-apat na anak, mapangakit at gwapo, at isang top player na sumisikat sa mga chart. Ako si Jose Cruz, ang pangatlong anak, at isang world-class elite hacker. Wow! Ang ganda-ganda ni Inay! Tama na ang pambobola. Umalis na. Hehehe, nawalan ako ng balanse. Andrea, si Miguel Reyes at Sofia Garcia ay malapit ng ikasal. Kung hindi ka babalik kagad, huli na ang lahat. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Hindi na kailangan ng anesthesia. Gawin mo na lang ang cesarean. Anesthesia ay hindi maganda para sa sanggol. Ito ang anak ko kay Miguel Reyes. Alam niya, hindi kanya palalampasin. Ate, hindi mo pa rin alam, di ba? Sa totoo lang, si Miguel, ako ang pinakamamahal niya. Nagsisinungaling ka. Nagkasundo na kami ni Miguel Reyes. Basta maipanganak ko lang ang bata. Pwede na kaming magpakasal. Pasensya na, ate. Dahil lang masyadong mahal ni Miguel ako. Nabanggit ko lang ng basta. Natatakot akong masira ang katawan ko at ayaw ko pang magkaanak. Kaya ikaw ang hinanap niyang surrogate. Akala mo ba sa mga salita mo lang? Maniniwala ako sa'yo. Miguel. Hello, Miguel. Nangganganak at nahihirapan si Andrea Garcia sa ospital. Mamamatay na siya. Buti nga. Miguel Reyes. Bakit mo ako nilinlang? Hindi ako naniniwala. Ate, Hindi ako naniniwala. maaari kang pumanaw ng payapa. Bago kami ni Miguel magkaroon ng sariling anak, hindi namin papatayin ang dalawang anak mong bastardo. Hindi. Huwag niyo pong saktan ang mga anak ko. Huwag niyo pong saktan ang mga anak ko. Hindi. Nako, may sunog. Takbo. Mga anak ko. Umalis na tayo ngayon. Bibigyan ko sila ng malaking sorpresa. Andrea, nasaan ka na? Bunso, imbestigahan na namin. Ang sunog sa ospital noong araw, may nakaligtas nga, isang eksperto sa obstetrics. Pero, namatay na siya. Lanan. Andrea, sabi nila patay ka na. Bakit parang nararamdaman kong buhay ka pa? Ilusyon lang ba talaga ito? Dahil sa paghahanap ko sa'yo. Bunso, gabi na, magpahinga ka na. Bunso, sabi ni Binibining Garcia, inatake ulit ang bata, at dinala na sa ospital. Ano?
Ang babaeng yon, si Sofia Garcia. Maghanda. Pupunta tayo sa ospital. Opo, Ginoo. Uminom ka na ng gamot. Pagdating dito ni tatay, kung may masabi kang mali, ako na ang bahala. Huwag mong hawakan ang ate ko! Ganito dapat. Tandaan mo ito, kung hindi ka magpakabait. Kung magkakaroon pa ako ng anak sa hinaharap, palalayasin kita sa pamilya Reyes. Miguel Reyes, kung kahit kaunti lang ang pagmamahal mo sa akin, hindi mo hahayaang ang ahas na si Sofia Garcia ay pahirapan ang mga anak ko ng ganito. Lalo na't mga anak mo rin sila. Paano mo nagagawa? Nanay, Ang buong surveillance system ng ospital ay sira. Pero darating na ang walang kwentang amang iyon sa loob ng 10 minuto, kaya kailangan mong magmadali. Daniel, Isabel, maghanda na kayong umalis. Sige. Sino ka? Bakit pareho kayong itsura ni Carla at ako? Naku, wala nang oras para magpaliwanag. Kailangan ninyong umalis ni Carla kasama si nanay ngayon din. Tama, umalis na kayo. Kami na ni Daniel ang bahala dito. Nanay! Mark, Carla. Ako ang nanay ninyo. Nanay! Halika na, sumama kayo kay nanay. Alis na. Nanay, bilisan mo. Dumating na ang walang kwentang amang yun sa helicopter. Halos, nandito na siya. Mama, mali ang direksyon mo. Ang elevator ay nasa banda sa bastos. Huwag tumingin sa taas, huwag mag-ingay. Sandali lang. Paano po? Saan ang iyo? Sa direksyon na iyon. Huwag. Tumigil ka dyan. Ano ang ginagawa mo? Ang mga mata mo. Naaalala ko ang isang tao. Parang, kilala ko rin. Talaga? Mukha kang maayos, pero hindi ka ganoon sa ugali. Bitawan mo ako. Nasa ospital tayo. Ito. Kakaiba. Ganoon din siya kapag galit. Matagal na tayong hindi nakita. Andrea Garcia. Hoy, Miguel. Andrea Garcia ay naghihirap sa pagpapaanak sa ospital. Namamatay siya. Paalam na. Andrea Garcia, mas mabuting tandaan mo. 6 na taon na ang nakalipas. Siya at Sofia Garcia ay ninakaw ang anak mo. At halos pinatay ka at ang iyong triplets na hindi pa isinisilang. Sino ang Andrea Garcia? Sir, sa tingin ko, nagkamali ka sa akin para sa ibang tao. Ano? Paano hindi ito? Sir, pakiusap, hayaan mo ako. Mayroon ako ng asawa at mga anak. Ayaw kong magkamali ng pag-intindi ang asawa ko. Ako ay nagkamali. Lumayo ka sa akin. Pinapagalit mo ang mga anak ko. Paumanhin. Ang 2 anak na ito. Tara, sumama tayo sa mommy. Hintay. Sandali. Papa!
Nakakakita ba ako ng mga bagay? Mark at Carla ay talagang nakangiti. Boss Reyes, Master Mark at binibini Carla, sila ay talagang nakangiti. Daniel, Isabel, huwag kang ngumiti ng ganyan. Kung mabubunyag ang ating pagkakakilanlan, lahat tayo ay wawakasan. Bumalik ka sa kama. Magpanggap kang may sakit. huwag kang tumakas. Mama, may autonomous driving car sa elevator. Dadala ka ito sa itinakdang lugar. CJ, mission accomplished para sa araw na ito. Tapusin na natin ito. Oo, Mama. Saan kayo dalawa kanina? Nanlumo at nahilo ang mama, at nagpanggap kayong hindi nakita. Papatay ko kayong dalawa. Kung magsasalita ka ng kahit isang salita, hindi kita pakainin sa loob ng 3 araw. Miguel. Daddy. Ano ng problema? Daddy, magiging mabuti ako simula ngayon. Huwag mo siyang gutumin. Daddy, ako na lang ang parusahan mo. Ang kapatid ko ay lumalaki pa, hindi siya dapat magutom. Ano? Sino nang may lakas na gutumin kayo? Hindi ako. Ako ang tunay na ina nila. Paano ko sila pabayaan na magutom? Ang 2 batang ito ay natutong magsumbong. Mark, Carla. Ang mga bata ay hindi dapat nagsisinungaling. Ang ilong mo ay mahahaba kapag nagsinungaling ka. Bakit hindi humahaba ang ilong mo? Hindi nagsisinungaling ang mommy. Bakit hahaba ang ilong ko? Magpakabuti kayo, o hindi kayo kakain sa loob ng 3 araw. Daddy, kaya ang mga fairy tale ay pawang kasinungalingan, ang pagsisinungaling ay hindi nakapagpapahaba ng ilong. Eileen, sila ba talaga ang sarili mong mga anak? Ano ang ibig mong sabihin? Kung hindi akin, sayo ba? Sinabihan ko lang sila dahil nag-aasaran. Yun lang. Sana totoo ang sinasabi mo. Sana anak ni Andrea. Napakaganda sana. Kung nandito si Andrea para alagaan sila. Hindi sila magiging ganito. Daddy, yakapin mo ako. CJ. Ano ng problema? Kaya nga pinagbantaan mo sila. Eileen, akala ko strict lang ako. Hindi ko inakala na sasaktan mo ang mga bata. Hindi ako. Kung hindi ikaw, sino? Hindi maaaring. Ang mga tauhan ay maglakas loob saktan ang mga anak ni Miguel Reyes. Sa engagement party sa 3 araw, ipapahayag ko ang pagtatapos ng engagement. Hindi mo pwedeng tapos. Mark at Carla hindi dapat lumaki ng walang ina. Nagpapakita na sila ng problema sa pag-isip. Imbis na mag-isip, ginagamit mo ang lakas, ang tagapagmana ng pamilya Reyes. Hindi dapat magkaroon ng ina na katulad mo. Mga batang pasaway. Babayaran mo ito. Mark, Carla, makikipaglaro ako sa inyo, okay? Makikipaglaro si Daddy sa atin? Talaga? Imposible. Hindi nagsasalita sina Mark at Carla. Hindi rin sila napapangiti, kayong 2 tanga. Nakanganga pa kayo, hindi ba kayo natatakot mahuli? Ano ng problema? Bossing, may masamang balita. Nagkakaproblema sa puso si Lola. Dinala na rin siya dito sa ospital. Ano? Halika rito. Sa ganitong kalagayan ni na Mark at Carla, mababahala lang si Lola kung dadalhin ko sila. Mark, Carla. Pupunta si Daddy kay Lola. Si Tio Tiger ang makikipaglaro muna sa inyo, okay? Mababait na bata. Ito na ang pagkakataon nating makatakas. Daniel, Isabel, humanap kayo ng paraan para mapaalis si Cho Tiger. Pupuntahan ka agad namin ni Mami sa ospital. Sige. Tio Tiger, gutom na ako. Gutom ka? Oo. Bibili ako ng masarap na pagkain para sa'yo. Magpakabait kayong 2 dito. Huwag kayong lalayo. Mababait na bata. Isabel, bilisan mo. Alis na tayo.
Nanay, may nangyaring masama. Nasa panganib sina Daniel at Isabel. Kayong dalawang anak ng puta. Masyado ba akong naging mabait sa inyo? Akala nyo makakalusot kayo sa lahat? Isabel, Huminahon ka. Huminahon. Nasa ospital si nanay. Mga kalahating oras pa bago siya makarating dito. Wala nang oras. Miguel Reyes, gusto mong patayin ang nanay at itago ang bata. E di gagawin kong gulay, ang anak ng putang ito. At pagkatapos, ipipilit ni Lola na magkaanak tayo. Lola, tubig. Oras na para sa gamot mo. Mark, Carla, Lola. Dapat kang magpahinga sandali. May doktor ako dito, tingnan mo ang mga bata. Mommy! Mark, Carla, anong ginagawa ninyong dalawa dito? Mommy, magagamit ko ang facial recognition para ma-access ang pribadong elevator ng ospital. Mark, hawakan mo ito. Ikaw at si Carla ay maghintay sa tabi ng elevator para sa akin. Kukunin ko sina Daniel at Isabel. Sige, Mommy. Mommy, sumama ka sa akin. Bilis! Mommy, wala na yung masamang babae. Mabuti. Bantayan mo siya. Pagkatapos nating iligtas sina Daniel at Isabel, babayaran natin ang utang niya. Aling kwarto ang kina Miguel, Mark, at Carla. Alam mo ba? Excuse me. Ang plotsin mo. Bulag ka ba? Nakita ko sina Mark at Carla. Mom, nasa baba na ako. Mark. Carla. Saan kayo pumunta? Mark, Carla. Dalawang Mark, dalawang Carla. Mommy, ibalik mo ang kotse. Bilisan mo. Nagkita lang sina Mark at Carla kay Daddy. Bilisan mo. Hulihin ang dalawang batang iyon, ngayon din. Mom, ano ng problema? Nakita ko ang dalawang bata, mukha silang eksaktong sina Mark at Carla. Mom, nagkakamali ka lang. Nandito lang sina Mark at Carla. Bata pa ang nanay mo, hindi malabo ang mata ko. Isara ang buong ospital ngayon. Kailangan nating hanapin ang dalawang batang iyon. Ano ba? Anong ginagawa ninyo dyan? Sige na. At ikaw, anong ginagawa mo dito? Sumama ka sa kanila. Ako na ang bahala sa mga bata. Sige, aalis na ako, aalis na. Bilisan mo. Mommy! Mommy! Mark. Carla. Ako ito, ang mommy mo. Mommy! Kaya siya ang tunay na mommy para sa amin ni Carla. Alam niyang inaapi kami ng masamang babae, kaya sumaklolo siya. Ipagtatanggol ko rin si Mommy. Carla, sumama ka kay Lola sa kwarta, ha? Halika, hawakan mo ang kamay ko. Lola, masakit ang tiyan ko. Kailangan kong umihi. Tumigil ka dyan. Wala bang banyo sa ward? Hindi ko na kayang pigilan. Lola, natatakot si Carla. Hawakan ka ni Lola. Hindi ka matatakot kapag hinawakan ka ni Lola. Mama, Lola, sumama ka sa akin mabilis. Sa elevator 0, dadalhin ko kayo sa garahe. Mark, bumagal ka. Tumigil. Ikaw na naman. Ano ang ginagawa mo? Hindi ba ako ang dapat na nagtatanong? Ano ang ginagawa mo hinahawakan ang kamay ng anak ko? Huwag mong sabihin sa akin, ang anak mo at ang anak ko, magkamukhang magkamukha. Ako. Sino ang nasa elevator? Ang sakit ng ulo ko. Okay ka lang ba, bata? Papa,
Di ako maganda ang pakiramdam. Gusto ko nang bumalik sa kwarto ko. Sige, dadalhin ka ni Papa pabalik sa kwarto mo. Mommy, bilis! Hindi natin pwedeng hayaan si Miguel na makita ang ibang bata. Dapat na tayong umalis ngayon. Tumigil ka dyan. Dalhin natin ang babaeng ito. Ano? Lilitawin natin ang katotohanan. Sa liwanag ng araw, ano ang ginagawa mo sa anak ko? Ikaw ba ay isang human trafficker o ano? Ikaw ang human trafficker. Miguel, hayop ka. Kilala mo ako. Ang kilalang sisi ng Miller Corporation. Sino ang hindi kakilala? Kaya, sinadya mo ang paghawak sa kamay ng anak ko kanina. Sinusubukan mong makuha ang atensyon ko. Isang hopeless narcissist ka. Hindi ako interesado sa mga skumbag na tulad mo. Kung hindi ka interesado sa mga skumbag, di ikaw ay isang human trafficker, ano? May tao, dalhin siya palayo. Mommy! Nanay! Sino yung nasa elevator? Tatay! Bata, mali yung taong hinahanap mo, hindi ako tatay mo. Hindi kita tatay. Bakit mo hinahawakan si nanay? Masama kang tao. Sinisindak mo si nanay. Heto sa'yo. Nanay mo, Siyempre naman, bukod kay nanay, sino pa ba ang magkakaroon ng kasing guwapong anak na tulad ko? ang cute-cute mo, pero kailangan pa ring magpaliwanag sa akin. Nang nanay mo, bakit mo dinala ang anak ko? Saan mo siya dinadala? Nanay, kaya pala ang tagal kong hinintay. Maling bata na naman ang hinablot mo. Kung ganyan ka pa rin, hindi na ako sasama sa'yo. Habulin siya. Deo, May matandang nang-aapi ng bata. Ay, ang kahabag-habag ng batang iyon. Sobra na ang ginagawa ng mga taong iyon. Oo, hi. Hindi sila mga trafficker ng tao, di ba? Pero mukha silang medyo maayos. Tigil. Puntahan mo ang anak mo. umalis ka. Ikaw, putang ina mo. Akala mo ikaw ay Andrea. Anong lakas ng loob mong hawakan ako ng ganon? Jose, nagtelepono ang mommy, kaya hindi ako nakatingin. Pwede bang patawarin mo ako? Patawarin kita. Kapag sinabi mo na ikaw ang pinakamamahal ko sa buong mundo, tapos patawarin kita. CJ. Pinakamamahal ng mommy ang Jose. Masaya na? Sige na. Tumayo ka. Mga kuya at ate, mga kababayan, mali ang pagkakaintindi ninyo sa mister na ito. Siya ay hindi nambubuli sa bata. Siya ay nambubuli sa mami ko. Ha? Ano? Tanghaling tapat na, at sa ospital pa. Anong klaseng panahon na ito? Eksakto. May mga anak at asawa na siya. Walang hiya talaga ang taong to. Walang modo. Oo, tama. Ako. Nakikipagtalo ka pa rin. Hindi nagsisinungaling ang mga bata. At saka, nakita ko mismo. Hinahawakan siya ng dalawang malalaking lalaki. Tama. Tama ka. Sila nga ang gumawa. Salamat po, miss. Hindi nagsisinungaling si Jose. Pag nagsinungaling ka, hihilaba ang ilong mo. Ang cute-cute naman ng batang ito. Heto. Heto, kain ka ng candy. Hiha. Salamat po, miss. Ang ganda-ganda at bait-bait mo. Gusto ka ng lahat. Ang tamis ng dila. Sabihin mo kay Daniel na magkunwaring himatayin. Bilis. Sabi ni Mami, kapag may masarap na pagkain, ipamahagi sa lahat. Salamat. Sabi ni Tita, magkunwari kang himatayin. Mark,
Batang Ginoo. Mark, anong nangyari? Mark, Bakit bigla ka nalang hinimatay? Doktor, bilis. Tigilan mo na yan, mahuhuli tayo, Doktor, bilis. Doktor, Bilis, sumama ka sa akin. CJ. Tara na. Hoy, ganun ba? Miguel Reyes, mukhang talagang nag-aalala siya sa mga bata. Bilisan mo. Tingnan nga ni nanay. Masakit pa ba? Hindi na masakit, pero natatakot talaga si Isabel. Sofia Garcia, yang masamang babaeng yun. Kahit maliit na bata, kayang saktan niya. At sinadya pa niyang gumamit ng manipis na karayom. Hindi mo nga makikita kung hindi mo titignan ng mabuti. Ang mas nakakagalit pa ay si Miguel Reyes. Kung talagang nagmamalasakit siya sa mga bata, hindi niya hahayaang si Sofia Garcia, yang masamang babaeng iyon, ay pahirapan ang anak ko ng ganito. Totoo nga, kapag may madrasta, may pedrasto. Hindi rin mabuti si Miguel Reyes. Pasensya na, ngayon lang nakasundo ni nanay. Nanay! Ikaw ang totoong nanay namin. Sa hinaharap, ako at si Carla. Pwede ba kaming manatili sa'yo magpakailanman? Siyempre naman. Pero, kung susunod kayo kay nanay, wala tayong malaking bahay o mamahaling sasakyan. At hindi tayo makakakain ng mamahalin araw-araw. Gusto niyo pa bang sumama kay nanay? Gusto naming sumama ni Carla kay nanay. CJ, sisikapin talaga ni nanay na siguraduhin may pagkain at damit kayo ng walang alala. Wala na tayong pag-asa, nanay. Simulan ang protokol ng paglilinis. Pahintulot sa Antas Isa. Siguraduhin ang pinagmumulan ng daloy ng impormasyon. Naiintindihan. Isasagawa na. Hehe. Ang kapal ng mukha nilang bantayan ang anak kong lalaki at babae. Hanapin ang pinagmulan sa loob ng kalahating oras. Inaasikaso na po namin, sir. At saka, magsagawa ng masusing pagsusuri sa buong surveillance system ng ospital. At yung babaeng nakasalubong natin sa lobby kanina. Sir, ibig niyo bang sabihin na yung babaeng yun ay target sina Mark at Carla? Tatawagan na ba natin ng pulis? Tigil ka dyan. Ikaw na naman. Hindi. Laging nasa isip ang pagtawag ng pulis. Sobra na ang problema ng mga pulis sa ngayon. Buhos na buhos sila sa trabaho. Tayo muna ang umintindi nito. Huwag nang dumagdag sa problema ng iba. Ganyan talaga ang boss natin. Ang malaking nagbabayad ng buwis, huwara na mamamayan. Laging malaki ang iniisip. Ako mismo ang mag-iimbestiga. Nag-iba na ang binata. Natuto ng maging malambot ang puso sa mga babae. Tito Tiger, ano nang kinukutkot mo dyan? Ako. Ayos lang ako. Wala, aalis na ako. Boss Reyes, nasundan na namin ang pinagmulan. Mabuti. Magaling. Gumastos ako ng 10-10 bilyon para bumuo ng world-class team. At ngayon ginagawa tayong tanga. Hanapin siya kahit ano ang gastos. Opo, Ang isang taong katulad niya, dapat ay mapasama sa akin. lakad. Ang aking munting baboy, napaka-adorable mo talaga. Mama, tulong!
Dito lang maghintay. Ngayon, ang iyong godmother ay magluluto para sa iyo mismo, para bigyan ka ng taste ng isang bagay na talagang kahanga-hanga. Ang mga female fans ay sobrang crazy. Kailangan kong mag-low profile mula ngayon. Theo, hindi ba ikaw ang pinakamahilig sa chicken legs? Dito, kunin mo ang pinakamalaki. Mama, iligtas mo ako. Mama, iligtas mo ako. Malaking hita ng manok. Maliit na matakaw na pusa. Ay nako, walang gamot ngayong gabi, hindi ako makakatulog. Ngayon, itutuloy natin ang kwento ng munting prinsipe. Hiniling ng Soro sa munting prinsipe na amuin siya. Dapat ko bang sabihin kay Mami? Kailangan pa niyang maghanap ng mga kaibigan. Wag na, hindi ko sasabihin. Ayokong isipin ni Mami na ako ay pabigat. Naghanap siya ng naghanap. Nandito si Mommy. Iniisip ko kung kumusta na sina Daniel at Carla. Nakatulog na rin. Yung dalawang batang iyon, nahanap mo na ba sila? Hindi pa, Ma. Bakit ba nakatingin ka pa rin dyan? Hindi. Mga apo ko, syempre naman, nakatingin ako dyan. Bukod pa riyan, ang lola mo ay hawak ang 20% ng shares ng kumpanya. Hindi niya bibitawan iyon, at iyon ay dahil lang na may bipolar disorder si Mark. Oh, sige na. Hindi siya pwedeng magmana ng negosyo ng pamilya, di ba? Ma, hindi mo ba naintindihan? Ginagamit lang ni Lola ang shares bilang panakot para pilitin akong pakasalan. Si Sofia Garcia. Pero hindi naman siya, angkop na ina, kahit dagdagan pa ng anak, hindi magiging maayos. Naku naman. Kaya nga sinasabi kong puntahan mo, at hanapin ang dalawang batang iyon. Paano kung anak mo rin sila? Ma, ilang anak ang ipinanganak ni Sofia Garcia? Hindi ba niya malalaman yon? Totoo rin naman. Kung ang dalawang iyon ay kay Sofia rin. E di sana, ipinakita na niya ang mga iyon para pilitin kang pakasalan siya. Ganyan talaga ang nanay ko. Mabilis kang nakahabol. Pero, kung hindi sila kadugo, paano? Paano sila nagkakamukha? Ay, paikot-ikot na naman tayo. Ma, naalala ko lang, may kailangan ako sa opisina. Aalis na ako. Hindi pa ako tapos. Kung hindi mo sila hahanapin, ako na ang gagawa. Kailangan kong malaman ang totoo. Kailangan kong malaman kung ano talaga ang nangyayari. Ginang Reyes. Pagkatapos ng pagsabog sa ospital noon, lahat ng surveillance footage mula sa araw na iyon ay nabura. Naniniwala ang pulis na malamang ginawa ito ng nagpasabog. Kaya walang footage. Pero, kahapon, habang nag-iimbestiga ako ng isa pang kaso ng pagtataksil, nakakita ako ng isang batang lalaki. Halika rito. Halika rito, tingnan natin kung tumangkad na si Mark. Hindi ba yon ang munting binata ng pamilyang Reyes? Hindi. Iyon ang batang lalaking hinahanap ni Ginang Reyes. Kamukhang kamukha niya ang binatilyo.
Patanjin nga ng litrato. Kung hindi ako abala ngayon, munting baboy, papag-aralin kita. Kung sasabihin ko ang totoo, na noong photoshoot, si munting baboy ang gamulo. Tiyak na pagdududahan ni Ginang Reyes ang aking profesionalismo. Hininto ako ng seguridad ng amusement park. Naakalay isa akong human trafficker. Matapos harapin sila, nawala na rin ang bata. Kaya, nakita mo rin ang batang lalaki. Oo, Iyon ang patunay na nasa ospital ako noong araw na iyon. Talagang hindi ako nagkakamaling nakakita. Imbestigahan mo. Ipagpatuloy mo ang pag-iimbestiga. $1,000,000 ang idineposito sa bank account. Ito ang deposito. Kung mahahanap mo ang bata, bibigyan pa kita ng dagdag na 20 milyon bilang gantimpala. huwag kang mag-alala, Ginang Reyes. Kahit baligtarin ko pa ang mundo, hahanapin ko ang batang iyon. Sige, magtatrabaho na ako. Munting Bituin Amusement Park. Mark, Carla. Halika kay Lola. Ang mga bunso ko, halika rito. Lola, Ilang araw na mula nang umalis tayo sa ospital. Gusto niyong pumunta sa amusement park. ayoko! Gusto lang ni Lola pumunta sa amusement park para kunin si Mark at ang iba. Kailangan kong balaan agad si nanay. Anong 5 taong gulang ang hindi mahilig lumabas para maglaro? Ito ang resulta ng pagiging masyadong stricto ni Sofia Garcia sa mga bata, masyadong stricto sa kanila. Hindi natin mapamadali ang mga bagay. Okay lang na maghintay pa ng ilang araw. Sige. Kung ayaw niyong pumunta, edi hindi tayo pupunta. Gagawin natin ang gusto ng apo ko, tama? Ang galing-galing mo, Lola. Lola, ang galing-galing mo. Mabubuting bata. Sabi ni Sofia Garcia, may bipolar disorder si Mark. Na maaari siyang manakit ng tao, pero tingnan mo siya. Wala siyang masamang buto sa katawan. Mukhang tama si Miguel. Ang mga problema ni na Mark at Carla ay dahil sa kanya, kaya pala laging may dahilan siya. Tuwing gusto kong makita ang mga bata. Madam, handa na ang tanghalian. Mabuti. Halika na, kain na tayo. Sige. Madam, ihahatid ko muna sina Master Mark at Binibini Carla para maghugas ng kamay. Sige. Nani Wu. Mula ngayon, kapag pumunta si Sofia Garcia para makita ang mga bata, dapat may kasama palagi. Hindi na siya dapat maiwang mag-isa kasama nila. Opo, madam. Hello. Binibini Garcia. Ang matandang bruha. Ayaw akong papunta sa mga bata. At nag-hire pa ng detective para imbestigahan ako. May nalaman ba siya? Hindi. Hindi ko lang basta hintayin ang kapahamakan. Ang masamang babae ay wala na. Daniel, hintayin kita sa pintuan. Mahilig si Jose sa chicken drumsticks. Kunin mo. Kunin mo ang malaking chicken drumstick, Mark. Salamat, Lola. Ikaw ang pinakamaganda. Gusto ko rin ng pork knuckle at shrimp. Sige, sige, sige. Kunin mo. Kunin mo. Kunin mo. Kakaiba, young master. Pagkatapos magaling sa ospital, hindi lang bumuti ang appetite niya, naging sweet tongue din siya. Siguro dahil malayo siya sa babae, Eileen, kaya normal na siya ulit. Lola, Nanisan, gusto ko rin. Sige, sige, sige. Kain. Kunin mo. Pork knuckle.
Ang daming pagkain. At kinain mo lahat. Nandito lahat. Busog na busog ako. Okay lang ba ang kinain mo? Samahan ka ni Lola at Carla para maglakad at madali ang digestion. Hindi na, Lola. Mag-iisa lang kami ni Carla sa bahay. Pumunta ka sa beauty massage para... Ikaw ang pinakamagandang lola sa buong mundo. Lola. Ang apo ko ay marunong mag-sweet talk. Sige. Kaya, kunin mo si Carla at maglaro sa bakuran. Huwag kang aalis. Huwag kang mag-alala, Lola. Sige. Hoy, munting baboy. Masarap ba? Masarap. Tatakas ka. Pakawalan mo ako. Papapakawalan mo siya. Kaibigan ko siya. Kaibigan. Akala ko ayaw na ayaw ni Mark na makipagkaibigan. Carla, tayo'y magkaibigan na. Ay naku, parang ayaw ni Mark na makipagkaibigan kasi kinain ni Papa ang lollipop niya kaya kami naging magkaibigan. Dahil lang sa isang lollipop. Ay, kasalanan ko talaga. Napabayaan ko ang dalawang bata. Hindi ko talaga dapat ginawa ang mga problema ko kay Sofia Garcia. At idinamay pa ang mga bata. Hindi ko inaasahan na sina Mark at Carla ay magkakagusto rin sa munting baboy na ito. May koneksyon na talaga siya sa pamilya nating Miller. Deo, gusto mo bang makipaglaro kina Mark at Carla? Tito na ang bahala sa pagkain mo. Oo. Halika, Carla. Ako na ang magbuhat sa'yo. Sabay-sabay tayong maglaro, ha? Ayos, mainam na pagkakataon para maglagay ng listening device. Sagipin mo ako. Walang problema. Baboy. Maliit na pasaway. Hinto ka dyan. Sa tingin mo, makakasilap ka sa akin. Wala kang silbi. Dalhin mo siya. Kakaiba. Nasaan na yung masamang tao? Anong masamang tao? Detective siya na kinuha ni Lola. Nakita niya si Mark sa Little Star Playground. Nakita niya si Mark. Oh, hindi. Nag-spray pa ako ng tubig sa mukha niya nung araw. Kaya nga hinabol ka niya. Mami, nahayag na tayo. Anong gagawin natin? Kailangan nating i-advance ang plano natin. Huwag kang magpanik. Makinig ka sa akin. Una, pumunta ka sa study. I-install mo ang listening device. Pagkatapos, maghanap ka ng paraan para makapunta sa Little Star Playground. Magkita tayo doon. Baboy, anong ginagawa mo? Theo, nakatago ka na ba? Mister, naglalaro kami ng hide and seek. Naglalaro talaga si Mark sa ibang mga bata. Handa ako. Masamang daddy, nasa problema ka. Theo, saan ka nagtatago? Theo? Theo? Ngumingiti na naman si Carla. Nahuli kita, Theo. Mark, Carla, nakakabagot dito. Tara na't maglaro sa Starlight Playground. Gusto mo? CJ. Pero, Daddy, itabi mo muna ang lahat ng trabaho mo ngayon, at dalhin mo kami sa labas para maglaro. Ang galing ni Bad Daddy. Bad Daddy. Minsan kasi, nagmumumble-mumble ang mga bata. Baka mali lang ang narinig ko. Tara na. Halika na, Mark. Gusto ko rin hawakan ni Bad Daddy. Ibig mong sabihin, ang taong hinahanap sa iyo ni Ginang Reyes ay hindi ako, kundi dalawa. Nakamukhang kamukha ni na Mark at Carla, mga bata. Nakita mo pa sila sa palaruan. Oo, Binibini Garcia. Kasama nila ay may maliit na big din.
Dalawang pares ng kambal na lalaki at babae na walang relasyon sa dugo. Magkamukhang magkamukha. Posible kaya? Little Star Amusement Park. Bantayan mo siya. Pupunta ako para makita ko mismo. Anong nangyayari? Mark, Dale, sumabay kayo, huwag kayong mawawala. Daddy. Opo, Daddy. Ang mga bata talaga ang mga sinasabi. Tara na. Miguel Reyes. Parang nagkakamali ako nang nakikita. Nasa amusement park pala siya kasama sina Mark at Carla. At ngumiti pa sa kanya yung mga batang yun. Oo, kailan pa sila naging magkalapit? At sino yung maliit na bik sa likod nila? Opo, Binibini Garcia. Kasama nila. May maliit na big din. Yung tandang yun, ang malinaw na nakita niya ay sina Mark, Carla, at yung maliit na bik. Para sa pera, gumawa siya ng dalawang bata mula sa wala. At pinapanta pa ako rito ng walang dahilan. Gusto yata niyang mamatay. Huwag ka munang magalit. Dumating na ang pagkakataon mo. Hindi malapit si Miguel Reyes sa mga bata dati. Hindi mo rin magagamit ang mga bata para lumapit sa kanya. Pero ngayon, nanay, hindi niya ako pinapalapit sa dalawang bastardong anak na iyon. Hindi ba nandyan ang matandang bastardo? Tingnan mo siya, ang paraan ng pagtingin niya sa mga bata. Basta masunod mo ang mga bata. Ang pamilya Reyes ay nasa ilalim ng iyong kontrol. Tama. Ipagkatiwala mo sa akin. Ang pagharap sa dalawang batang ito ay nasa aking kamay na. Tara na. Sofia Garcia. Ano ang ginagawa niya rito? Hoy, Andrea, ano ang problema? May problema. Nandito sina Sofia Garcia at ang kanyang ina. Kailangan nating baguhin ang plano. Kailangan ko ng tulong. Sige, isasama ko muna sina Mark at Isabel pabalik, tapos babalik agad. Hintayin mo ako. Sige. Tita, bilisan mo at iligtas si Nanay. Bilisan mo at iligtas sina Carla at Daniel. Oo, nakakatakot talaga ang masamang babae na yon. Huwag kang mag-alala, tita. Hindi kami tatakas ni Mark. At gumawa ako ng mabilis na pagsasala. Magkakaroon ng sakunang may kinalaman sa dugo ang masamang babae ngayon. Talaga. Magaling. Isang sakunang may kinalaman sa dugo. Gusto ko iyan. Kayo dalawa ay hindi dapat tumakas. Kapag kinuha ko na sina Jose at ang dalawa pa, babalik agad ako. Huwag kang mag-alala, tita. Hindi kami tatakas ni Mark. Ang galing. MMHMM. Isara natin ang bintana. Ayokong may makakakita sa atin. Relax ka lang. Hoy, Mark. Nagpa-fortune telling ako. Swerte na swerte tayo ngayong araw. Magkakapera tayo. Bakit ba kayo palagi nag-iisip kung paano yumaman? Kasi si nanay napakahirap ng trabaho. Gusto kong yumaman para maging masaya ang buhay ni nanay. Pero ang pagkakaroon ng pera hindi naman ibig sabihin masaya ka na. Pero kung kasama si nanay at may pera ka, sobrang saya na yon. Talaga? Sana dinala ko yung mga kardang yon. Kung pagsasama-samahin, daan-daang milyon ang halaga. Ang galing no kung ibibigay lahat kay nanay. Wow, ang ganda! Ang weird. Yung babae. Parang kilala ko. Mark, kailangan kong umihi. Tara na. Pero sabi ni Ninang hindi tayo pwedeng lumayo. Pero matagal pa sila Ninang at ng mga kasama niya.
Sabi ng doktor, hindi maganda sa bata ang magpigil ng ihi. Masama yan para sa'yo. Sige, bilisan na lang natin. Saka sobrang swerte ko ngayon. Teka. Sandali lang. Mga bata, pasok na kayo agad. Salamat po, Nay. Ang babait naman. Walang anuman. Bakit parang naririnig ko ang boses ni Mark? Mukhang tumatanda na nga talaga ako. Kakatawag lang ni San Maria. Sabi, naglalaro ang mga bata sa study ni Miguel. Para makangiti rin si Daddy. Nakita ko sina Mark at Carla. Ang dalawang batang ito, kung hindi lang sila, tunay kong mga apo, magli-live stream ako. Magli-live stream at makikipaghiwalay kay Miguel Reyes. Puputulan ang relasyon namin bilang ina at anak. Lola. Lola. Lola, anong ginagawa mo rito? Sofia Garcia, masama ang pakiramdam ni Lola. Bakit mo siya dinala rito? Kung hindi ko dinala itong matandang loko-loko, papalapitin mo ba ako? Kusa akong pumunta. Hindi niya kasalanan. Tama ka, Miguel. Sofia Garcia, tinigil na natin ang kasunduan. Magpakita ka naman ng kahihiyan. Gusto mong paalisin ang ina at kunin ang bata. Hindi ko papayagan yan. Lola, si Sofia Garcia ay hindi angkop na ina. Ang mga problema sa pag-isip ng mga bata ay dahil lahat sa kanya. Ano namang masama doon? Dahil naman, si Sofia ay iniisip ang kapakanan ng mga bata. Pero, mali ang paraan niya. Tama ka, Miguel. Dahil naman, ako ang tunay nilang ina. Paano ko sila sasaktan? Aminado ako, mali ang ginawa ko noon. Hindi ba ako pwedeng magbago mula ngayon? Mark, Carla. Makikipaglaro si mommy sa inyo, okay? Saan galing itong anak sa labas? Sinisira ang mga anak ko. Hintayin mo lang, aayusin kita. Saan nang galing tong bruhang to? Hinampas mo pa ang anak ko? Sino ka, bruha? Sinong tinatawag mong bruha? Hinahamon mo ko. Alam mo ba kung sino ako? Tatay, inapi si nanay. Ang masamang tao, hinahamon pa si nanay. Anak ka ng demonyo. Hintayin mo, aayusin kita. Sige, masamang tao, suntukin mo ko. Huwag kang tatakbo. Bruha, lalapit ka pa. Tiyan ko. Bilis, dalhin siya sa ospital. May senyales ng pagkalaglag. Sino ka?
Huwag mo akong hawakan. Umalis ka. Hoy, ikaw na babae. Sinungaling ka talaga, akala mo masama ang loob ko. Ang babaeng ito ay talagang walang hiya. Akala niya dahil lang sa siya ang nagligtas kay Lola, pwede na niyang dalhin ang anak sa labas ng iba at makapag-asawa sa ang pamilya Reyes. Anong ginagawa mo dyan? Dalhin mo na siya agad sa ospital. Inapi sina Daddy at Mommy. Kahit ano pa man, siya pa rin ang tunay na ina ng bata. Para sa kapakanan ng bata. Lola, papauwiin ko kayo kasama ang dalawang bata. Boss Reyes. Usapang buhay at kamatayan ito. Dapat mo muna siyang dalhin sa ospital. Ako na ang bahala sa matanda at mga bata. Sa sitwasyon ngayon. Kailangan kong aminin na may pananagutan din ako. Kung alam ko lang nabuntis ang asawa mo. Hindi siya. Hindi ko na siya pagbibintangan. Malubha na ang kalagayan niya ngayon. Kailangan mo siyang dalhin sa ospital ngayon na. Kung kinakailangan, ako na lang ang uwi mamaya. Matutulungan kita na magbantay sa matanda at mga bata pansamantala. Daddy, umalis ka na. Nandito naman si Jose, magiging maayos kami. CJ, aalis na agad si Daddy. Pasensya na sa abala. Teka, Ano na naman? Anong ginagawa mo ngayon? parang hindi ko kayang makaraos ngayong araw. Nang wala ang matandang bruhang iyon, wala na ako. Lola, Sasama ka ba sa akin? Eileen, Mabait na bata. Niligtas mo ang buhay ko. Siyempre sasama ako sa iyo. Tara na, ano pang hinihintay mo? Magdodroga sana ako sa kanya, at ipapasa ang batang ito kay Miguel. Ngayon nasira na ang lahat. Putang ina mo, maghintay ka lang. Bilisan mo, sundan mo sila sa ospital. CJ. Hoy, Tio Tiger. Pumunta ka ngayon sa amusement park, at ibalik mo sina Tiangkay at Carla. Opo, young master. Ano? Nawala ang bata. Patay din ang mga surveillance camera. Nawawala ang bata. Bilisan ninyo. Selyuhan agad ang lahat ng exit ng lungsod. I-check ang lahat ng sasakyang may plakang galing sa labas ng bayan. Opo, sir. huwag kang kabahan. Basta't makasalubong natin si Maria Santos ng maaga. Sunduin sina Mark at Isabel. Diretso tayo sa norte. Mami, si tita. Hoy, Maria. Andrea, pasensya na. Nawala sa akin sina Mark at Isabel. Ano? Ang dilim ng kotse. Si Daddy. Para ang kotse. Puntahan mo yung kotse. Opo. Ma, ano ng problema?
Di ba sinabi mong nagkakamali ako? Bibigyan kita ng tunay na pagkagulat. Tingnan mo kung sino ang nandito. Ma, nasaan ka? Nasa bahay, syempre. Sige, papunta na ako. Bilisan mo, sumakay ka na. Veo, bilisan mo. Makipag-ugnayan kay Mark at Isabel. Mommy, nakahanap ako ng lokasyon ni na Mark at Isabel. Nasa bahay ni Daddy sila. Ano? Kaya pala nagmamadaling umalis si Miguel. Bilisan mo. Sabihin mo kay Isabel na huwag magpakilala. Mark, Isabel, pasok kayo. Mark, Carla, Ano nga Mark at Carla na yan? Halika rito, mga anak, sabihin mo kay Lola, anong pangalan ninyo? Ma, ano nung pinagsasabi mo? Nanay, anong sinasabi mo? Daddy, Lola, anong nangyari? Ako si Mark. Lola, Daddy, ako si Carla. Ikaw si Mark, ikaw si Carla. Paano nangyari yun? Paano kayo nakarating sa Little Star Playground? Nanay, ako ang nagdala sa kanila doon. Kaya, ang akala ko'y naglilibot lang ako. Ako pala ang nakauwi kina Mark at Carla. Ano pa, akala mo ba talaga na sa mundong ito may dalawang peres ng magkakambal na magkapareho ng itsura? Paano mangyayari yon? Baka naman noong araw na yun. Nagkakamali lang talaga ako ng pagtingin. Hindi mo ba napapansing ang laki ng pinagbago nila? Hindi ko rin inaasahan. Kaninang kalahating araw lang nakasama sila. Ang laki na nang nangyari sa kanila. Ikaw ang may gawa niyan. Ano pa? Yaya son. Kunin mo ang mga kahon ng alahas para kina Mark at Carla. Opo, ma'am. Ito ay ginawa gamit ang mga fingerprint ni na Mark at Carla. Halika rito, mga bata. Nanay talaga. Ano, natatakot ka bang sampailan kita? Sige, subukan mo na. Tara na, Carla. Buksan na natin ang treasure box. Papa Lola, huwag mo namang pahirapan si Carla. Ako na ang gagawa. Kaya pala talagang sina Mark at Carla. Oo. Mukhang tumatanda na talaga ako. Hindi ka naman matanda, Lola. Pagod ka lang. Lele. Carla, masahehan mo si Lola. Ay nako, ang sweet ng apo kong babae. Ay nako. Lola, para sa ating dalawa ang alahas na ito. Mamaya, pwede ko bang dalhin ito sa kwarto ko? Ay nako. Siyempre naman pwede. Mahal kong apo ay nagka-interes na rin sa pera. Ganun nga. Ito si Mark natin, ang magmamana ng Miller Group balang araw. Kung hindi siya interesado sa pera at pananalapi, paano naman yon magagawa? Mama na, ang negosyo ng pamilya Miller. Mark? Anong nangyari? Ayaw mo na bang manatili dito? Hindi, nagdesisyon akong hindi umalis. Ha? Desidido na ako. Gusto kong manatili at magmana ng negosyo ng pamilya Miller. Pero paano kung muling mangbuli sa iyo yung masamang yon? Narinig ko si Lola. Tumawag kay Papa para pakasalan yung masamang yon. Ngayong alam kong hindi siya ang nanay ko. Hindi na ako malungkot at hindi rin ako matatakot sa kanya. Pero, hindi mo ba gustong makasama si Mommy? Talagang hindi ko kailanman iiwan si Mommy. Pero hindi ko rin kayang iwan ka. Nag-iisa ang nanay ni Lola sa pag-aalaga sa amin 5. Malamang napakahirap noon. Pero kung ako ang magmamana ng negosyo ng pamilya Miller, maaari ko nang bigyan si Mommy at ikaw ng masayang buhay. May punto ka. Mark, kinakalkula ko. Maliwanag ang kinabukasan mo. Sinusuportahan kita. Talaga? Siyempre, ang titulo kong guro ng lahat
ay hindi lang pagmamayabang. Kaya sa ilang araw, aanyayahan natin si Mommy at ibibigay sa kanya ang lahat ng cards at alahas na ito. Sige, bumaba ka na at maghintay. Bumalik ka makalipas ang kalahating oras para sunduin kami ni Carla. Ito. Napakabata pa ng binatilyo. Nakakatakot ang kanyang presensya. Halika rito, anak. Mark, talaga bang desidido kang manatili at magmana ng negosyo ng pamilya Miller? Sa akin naman talaga ang pamilya Miller. Kung hindi ko kukunin, mapapakinabangan lang yon ng masamang babae. Narinig ko kahapon, sinabi ni Lola na may sanggol siya at kailangan niyang pakasalan agad ni Papa. Mark, kahit ano ang desisyon mo, susuportahan ka ni Mommy. Kung mananatili ka rito, hindi rin aalis si Mommy. Kapag kailangan mo si Mommy sa hinaharap, nandito lang si Mommy para sa'yo. Salamat, Mommy! Wow! Hindi na tayo kailangang humiwalay kay Mommy! Hinaan mo. Itong dalawang anak sa labas. Ang lapit nila sa babaeng ito. Ito ang allowance namin ni Carla. Ibinibigay namin ang lahat sa'yo at kikita pa ako ng mas maraming pera para sa'yo. Mommy, ako rin. Okay. Ikaw ang munting babae at munting lalaki ni Mommy. Tulad ng dati, aalagaan ni Mommy ang mga ito. Balang araw, magiging dot mo ang mga ito o tutulong sa pag-aasawa mo. Ngayon, isasama kayo ni Mommy mamili para bumili ng magagandang damit. Okay. Okay! Mark, Carla, ang laki ng pera ninyong mga bata. Mag-ingat kayo at baka mawala. Halika, ako na ang bahala. Binigay ito sa amin ni Daddy at Lola. Kami na ang mag-iingat. Ang sweetheart na ito ay talagang mapanira. Nagnanakaw pa ng pera sa mga bata. At itong dalawang anak sa labas. Ibinigay nila ang pera sa iba imbes na sa akin. Tingnan natin kung paano kita pakikitunguhan. Mama, dapat kang magpahinga. Mark at Daniel ay magkamukha. Pero ang suot niya ay mas maliit kaysa sa suot ni Daniel. Miguel Reyes. Sinasabi mong kayo ang pinakamayamang pamilya sa lungsod ng Bagong Pag-asa. Pero ang sarili mong anak ay inaapi at kulang sa pagkain at hindi mo man lang napansin. Mama, ano ang problema? Mark, sigurado ka bang gusto mong manatili sa pamilya Reyes? Oo, desidido na ako. Huwag kang mag-alala sa akin. Huwag kang mag-alala, Mama. Nagbasa ako para sa Mark. Magiging maayos ang buhay niya sa hinaharap at siya ang magiging pinakamayaman. Kaya pangako mo sa akin, Mama, na magkakain ka ng maayos mula ngayon at lalaki kang malusog. Kaya bibili ako ng gatas para sa iyo, Mama. Sige. Bilisan, huliin ang magnanakaw. Sa harap ng maraming tao, ano ba ang ginagawa mo? Oo, sino ba kayo? Paano kayo nagkakagulo dito? Ang mall na ito ay pag-aari ng pamilya Reyes. Ako ang manager ng DD Jewelry sa kabilang dako.
Ninakaw nila ang alahas sa tindahan ko. May pera kami para bilhin ito. Bakit kami magnanakaw? Bibili. Bawat piraso sa tindahan namin ay obra. Gawa ng kamay. Mga pulubi kayo. Hindi kayo makabili kahit ng pinakamura. Lay Jewelry. Mabuti. Hoy, Carlo. Ipawalang bisa ang lisensya ng Lay Jewelry. Sa mall ng Pamilya Reyes agad-agad. Wow! Sino ba siya? Si Carlo ay ang founder ng DD Jewelry. Tingnan mo ang munting baboy. Ano ba ang nakasuot sa leeg niya? Galing ba sa DD Jewelry? Ang limited edition protective gintong Buddha. Tama, ang mami ko ang nagdisenyo nitong gintong Buddha. Ang mami ko ay world-class designer. HMPH. Huwag kang magyabang. Galing ito sa tindahan ko. Ito ang ninakaw sa tindahan ko. Ibigay mo. Mga magnanakaw kayong lahat. Mami, bitawan! Binigay ito sa akin ng mami ko. Bitawan ang anak ko. Magsisisi ka sa ginawa mo. Nagsisisi ako. Ikaw ang dapat magsisi. Nagnakaw ka sa tindahan ko, ha? May maghanap sa kanila. Anong ginagawa mo? Sino ba ang may dalang ganyang car aming black card ng walang dahilan? Ninakaw siguro yan, di ba? Sa akin lahat yung mga card na yan. Saan kukuha ng ganyang karaming card ang isang batang tulad mo? Anak ako ni Miguel Reyes. Ikaw na ang magsabi kung saan ko nakuha yan. Anong sinabi mo? Anak ka ng pinakamayamang lalaki sa bansa na si Miguel Reyes. Bakit ang mumura lang ng suot mo? Tara, tingnan ninyo. Ninakaw lahat to sa tindahan ko. Oo nga, ang anak ng pinakamayaman. Paano siya? Nakasuot ng kapareho ng anak ko? Sino ba ang niloloko mo? Eksakto. Kung kaya mong bumili ng mamahaling alahas, kaya mo rin bumili ng disenteng damit. Walang naniniwala. Mahirap talaga. Hindi marunong magsinungaling. Malamang hindi lang yung nasa sahig, pati yung nasa kahon na to, ay ninakaw din sa tindahan ko. Regalo sa akin ng lola ko ang alahas sa kahon na to. Walang katumbas ang halaga ng bawat piraso. Mas mura pa ang buong tindahan mo. Tama si Mark. Pagdating dito ng daddy ko, itatapon ka niya. Pangit na babae. Ay, yang batang yan. Ang lakas ng loob mong tawagin akong pangit. Sige, gagasgasin ko ngayon ang mukha mo. Bitawan mo ako. Tingnan natin kung paano ka mag-aasawa paglaki mo. Bitawan mo ang kapatid ko. Tigil! Mark, kumalma ka. Mami, may mga masasamang tao sa mundong ito. Kahit gaano kakalmado, buli-buli pa rin sila at gagawan ka ng kaso. Gusto nilang mag-scam at ipasa sa'yo. Sayang, nagkamali sila ng tao. Kung hindi ka aalis, magsisisi ka. Maliit na pasaway. Nagbabanta ka sa akin. Talaga. Mga tao, tingnan. Walang hiya ang babae. Dala-dala pa ang anak para magnakaw. Kasinungalingan yan. Sa tingin ko, stepmother o nagbebenta ng tao siya. Tawagan ng pulis, bilis. Anong klaseng ina? Walang pagkatao. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Nagbebenta ng tao. Maaaring nagbebenta ng tao siya. Bilis, bumaba tayo at tumawag ng tulong. Boss Reyes, anong dahilan ng pagpunta mo ngayon? Nandito ako para kunin ang mga anak ko. Sa mga panahong ito, may mga tao na magnanakaw pa rin. At kasama ang bata, talagang pagbagsak ng moralidad ng panahon. Nagsisinungaling ka! Ang mami ko ay hindi magnanakaw. Mark Carla. Bitawan mo ako! Hindi ako naniniwala. Bitawan mo siya.
mahalaga ang bawat piraso ng alahas dito. Lahat ito ay nakatala. Kung masira mo ang isa, mawawala ang yaman ng pamilya mo. Anak ng Tokwa, sino ba ang gusto mong takutin? Akala mo ba wala akong panlasa tulad mo? Sige, sabi mo, ninakaw ito sa tindahan mo. May lakas ka ba ng loob na kunin ang mga ito? Huwag mong sisihin ang sarili mo kapag hindi kita binalaan. Kung hindi ito sa'yo, ang pagkuha nito ay pagnanakaw. Magnanakaw ka, hindi kita palalampasin. Walang kwenta, natatakot sa isang bata. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ako si Mark, ang nakikipagtransaksyon sa mayayamang kliyente. Hindi ako maloloko ng mga maliliit mong panloloko. Mag-ingat ka! Ang jade bracelet na ito ay mana ng pamilyang Reyes. Kung masira ito, Kahit gibain ko ang tindahan mo, hindi ko ito mababayaran. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Hindi mo alam kung gaano kahalaga ang alahas na tindahan ko. Akala mo ba makakapagdala ka ng mumurahing kalakal mula sa isang tiyang? Para lokohin ako. Panaginip lang yan. Tigil. Tapos ka na, masamang babae. Gago ka. Sino ang nagsabi sa'yo na kunin ang Pulse Ares na ito? MS Garcia. Tunay ang Pulse Ares na ito. Tumahimik ka. Kung magsasalita ka pa ng isang salita, papatayin kita. Matandang bruha. Tuwing nagpaparinig ako, diretso man o hindi, na gusto ko ang Pulse Ares na ito. Nagkukunwaring tanga siya. Ang pala, ibinigay niya, sa gagong batang yun. Mark, Bitawan mo. Dinidisiplina ko ang sarili kong anak. bakit ka ba nag-iinit? Hindi. Hindi ko maaaring ipakilala ang sarili ko. Kung hindi, yung baliw na si Sofia, sino ang nakakaalam kung ano ang gawin niya? May anak din ako. Inisip ko ang nararamdaman ng iba, kaya hindi ko matiis na may batang inaapi. Ang banal-banal mo naman. Kaya pala nilinlang mo ang anak ko, para magnakaw ng alahas at pera sa bahay, at ibigay lahat sa'yo. Hindi ako. Marami na akong nakikitang tulad mo. Gusto mo lang gamitin ang bata, para akitin si Miguel Reyes, di ba? Kung hindi kita paparusahan. Hindi ka aamin sa kasalanan mo. Marami pang alahas ang nawawala sa bahay ko. Habarin mo ang damit niya. Halughugin siya. bitawan ang nanay ko! Huwag kang gumalaw. Nanay. Nanay. Bakit siya'y tumatawag sa iyo ng nanay? Tumigil ka. Ang anak ko at ang anak kong babae ay tumatawag sa iyo ng nanay. Sino ka talaga? Nagkamali ka ng pagdinig. Miguel, nagkamali ka. Sila'y tumatawag sa akin. Boss Reyes, ang mga anak mo, paano sila'y tumatawag sa akin ng nanay? Ang mga anak ko. Sa ngayon, talagang nahihirapan ako na malaman. Alin ang dalawa talaga? Ang talagang mga anak ko. S. Reyes, ano ang ibig mong sabihin? Oo, Miguel, ano ang ibig mong sabihin? Ano ang nangyayari? Paano kaya? Paano may dalawang set ng magkapatid na lalaki at babae? Ako. Sofia Garcia. Bakit hindi mo sabihin sa amin? Alin ang dalawa talaga? Ang talagang sayo? O baka wala sa kanila ang sayo? Wala ni isa sa kanila ang sayo. Lagi nang inakala ni Miguel Reyes na sina Mark at Carla ang mga anak ni Sofia Garcia. Itay, huwag mong ipagsigawan ang ating problema sa publiko. Pag-uusapan natin yan pag-uwi natin. Ikaw ang pinangalan ng Mark. CJ, Itay, bago tayo umuwi, may ilang bagay akong kailangang gawin. anak, maaari mong gawin ang anumang gusto mo.
Salamat, Itay. Alam mo ba, ang ibig sabihin ng 1,000 ginto ay hindi makakabili ng isang ngiti. Ano naman ang pera? Ang isang bagay na marami si Miguel Reyes ay pera. Nanay, Itay, gusto ko ring maglaro. Biyasag mo ang isang piraso, maliit na pasaway. Mapapabangkarote ang pamilya mo. Ayaw mong magwakas, na walang makain, di ba? Nakapunta na ako sa tindahang iyon dati. Napakamahal talaga. Gusto ko rin ng ganyang pulse heiress na jade. Matagal na. Hindi ko lang talaga maatim na bilhin. Kung sakaling mabasag iyan, nakakalungkot naman iyon. Bini-bini, hindi ko ito babasagin. Ibigay ko ito sa inyo. Huwag, huwag, huwag. Masyadong mahalaga ito. Hindi ko ito kayang bilhin. Bini-bini, kung ayaw ninyo nito, babagsakin ko ito. Huwag. Ate, para sa inyo ito. Tigilan niyo ang pagbibigay niyan. Para sa inyo ito. Kuya, para sa inyo ito. Hindi tama yan. Lahat tanggapin nyo na ito. Ngayon, maswerte tayong nagkita. Isipin nyo na lang na pinatotohanan nyo ang pamilyang Reyes sa muling pagsasama sa aming nawalang anak. Hindi niyo pwedeng ipamigay iyan. Talagang hindi. Ibinibigay pa rin namin. Salamat, Binibini. Salamat, Boss Reyes. Hindi niyo pwedeng ipamigay iyan. Talagang hindi niyo pwedeng ipamigay iyan. Pero, humingi na ako ng paumanhin sa inyo. Kanina, hindi lang ako tinawag mong anak sa labas. Pinag-initan mo pa ang nanay ko. Kung hindi ako anak ng pamilyang Reyes, hihingi ka pa ba ng paumanhin sa akin? Siya ang nagutos sa akin na gawin ito. Hinaharangan mo pa ako. Siya na nga. Siya ang nasa likod nito. Si Carla katabi ni Mami matulog gabi-gabi. Siyempre naman, kung babalik ka, pahihigain din kita sa tabi ni Mami. Ako pa mismo ang binibintang mo. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang tunay nilang ina. Bakit ko hahayaan na saktan mo ang sarili kong mga anak? Ano? Boss Reyes, ako. Totoo ang sinasabi ko. Hindi ako maglalakas loob na magsinungaling sa inyo. Tito Tiger, kumuha ng mga sample. Ipadala sa Central Hospital para ipatest. Ipatingin mismo kay Dian Lee ang resulta ng test. Opo, Young Master. Paumanhin po, Young Master. Hindi kailangan ni Jose. Ampun ko siya. Hindi ganyan ang sinabi mo. Sa ospital. Kung ampun nga siya, bakit mo sasabihin sa kanya na hindi siya tunay mong anak? Dalhin niyo silang lahat pabalik. Pag-usapan natin. Paglabas ng resulta ng test. Opo, Young Master. Young Master. Lumabas na ang resulta ng test. Nasaan na ang mga mahal kong apo? Boss, Tiger, nakuha na ang resulta ng test. Nasaan ang mga mahal kong apo? Alam mo ba, nag-chips ako kanina? Talaga, may dalawang magkaparehong twin, babae at lalaki. Ano? Hindi naman lumabo ang mata ng iyong ina, di ba? hindi. Napakalinaw ng iyong mata. Nahihiya kami sa'yo. Sarili kong mga apo. Siyempre, agad kong nakilala sila. Halika. Lola, Daniel, batiin mo ang lola, bilis. Lola, Lola, Pareho kayong mahal ko.
At sino itong batang baboy? Sino siya? Veo, batiin mo ang Lola Reyes. Hello, Lola Reyes. Gusto ko rin akong yakapin ng Lola. Ang pangalan mo ay Theo. Halika, halika na. Ikaw talaga ay isang cute na batang kalabasa. Ako ang pinaka-cute. Pinakamamahal ako ni Mommy. Kaya nga. Sino ang tunay na ina? Sino ang tunay na ina? Na pala, ma. Nandito na ang resulta ng paternity test. Eileen, bago natin i-announce ang resulta, binibigyan kita ng isa pang pagkakataon para magsabi ng totoo. Ano ba talaga ang nangyayari? Ang lahat ng ito ay dapat sa akin. Kasalanan lahat ito ni Andrea Garcia. Ninakaw niya ang pagkakataon ko. Ang putang inang babaeng yun. Ang sunog noon, ni hindi man lang siya namatay. Imposible. Talagang imposible. Miguel. Sino ba ang nakaisang puta ang nagkapalad? Ikaw ang kumuha ng anak ko noon. Buntis ako noon ng quadruplets. Isang pares ang kinuha sa akin. Natakot ako baka ikaw ang sisihin mo ako, kaya huwag kang magpanik. Patay na naman si Andrea Garcia. Ang patay ay hindi nagsasalita kahit ano pa ang sabihin ng resulta ng test. Sa madaling salita, mananatili lang ako sa kwento ko. Ang mga bata ay akin lahat. Mga anak sila ni Miguel Reyes. Wala silang magagawa sa akin. Miguel, hindi ba't nagpapaternity test ka na? Sina Mark at Carla ay parehong tunay kong mga anak. Hindi kita nanay! Ano ang katotohanan? Malalaman natin kapag nakita na natin ang report. Ang lapit na ng pagkakahawig. Eksaktong katulad niya kapag galit. Ang tagal-tagal na nating hindi nakita. Andrea Garcia. Andrea, ikaw ba yan? Ikaw ba ang ina ng 4 na bata? Kaya talagang mga anak ko sila. At mga anak mo. Sina Mark at Carla. Talagang mga anak natin sila. Palagi kong inakala na si Sofia Garcia ang kanilang ina, kaya hindi ko naisip na abusuhin niya sila. Pasensya na. Pwede bang patawarin mo ang tatay mo? Kahit na hindi niya sinasadya na abusuhin ang mga bata, hindi nito mababago ang katotohanan na noon. Siya at si Sofia Garcia ay nagtaksil sa akin. Hindi ko siya kailanman patatawarin. Imposible. Andrea Garcia, paano siya nabubuhay pa rin? Alam ko na. Alam ko na talaga. Paano malilito ang mga bata sa kanilang tunay na ina? Ay, Anak, ano ang pangalan mo? Tawagin mo na lang akong Andrea. Andrea. Ay nako. Mabuti, mabuti, mabuti. Mukha kang mabait. At ang batang pinalaki mo ay matalino at magalang. Napakadaling mahalin. Marami kang pinagdaanan nitong mga nakaraang taon. Andrea. Bigyan mo ako ng pagkakataong mabawi ito sa'yo. Pwede ba? Ang mukha niya. Siguro dahil yon sa sunog na yon. Kaya siya nagpa-plastic surgery. Babawian mo ako. Masyado kang mabait, Ginoong Reyes. Pinalaki ko ang sarili kong mga anak, hindi ko kailangan na bawiin mo iyon sa akin.
Pero anak ko rin sila. Anak mo. Gusto kong itanong, paano ka naging isang ama? Nahayaan mong ang sarili mong mga anak ay abusuhin sa mismong harap mo. Ano? Inabuso. Sino ang may lakas ng loob na abusuhin ang mga anak ni Miguel Reyes? Ikaw. Ikaw ang may lakas ng loob na abusuhin ang mga anak ko. Kaya pala ang mga bata ay napakabata pa, ay may mga problema na sa pag-iisip. Hindi ko ginawa yun. Ikaw, paano ka naglakas loob na magparatang ng walang ebidensya? Isasakdal kita sa paninirang puri. Gusto mo ng ebidensya? Veo, Nandito na si Mommy. Mga gwardya. Pigilan siya. Napakasamang babae ka. Paano mo nagawang saktan ang isang batang ganito kaliit? Hindi. Sofia Garcia. Akala ko dati mahigpit ka lang, hindi ko inakalang ganito kakasama. Miguel, ginawa-gawa lang niya ang lahat ng ito. Oo, ginawa-gawa lang niya ang lahat. Gusto lang niyang makapasok sa pamilya natin, at maging asawa mo. Kaya niya sinusubukang maghasik ng away, sa pagitan natin. Sa pagitan natin. Anong nararamdaman ang maaaring magkaroon tayo? Pero mag-e-engage na tayo sa susunod na linggo. Pinadala na ang mga imbitasyon, ng iyong lola mismo. Sofia Garcia. Hindi mo ba talaga iniisip na sa paglilin lang sa lola ko? Makakapasok ka lang basta sa pamilya namin? Miguel, matanda na ang lola mo, at mahina ang katawan. Talagang natatakot ako, na kung magbabago-bago pa ang plano sa kasal natin, baka hindi niya kayanin ang pagkabigla. Hindi mo ba seryosong iniisip na pagkatapos ng ginawa mo, ipagtatanggol ka pa rin ng lola ko? Maaari kang managinip niyan sa bilangguan. Tito Tiger. Opo. Agad na ipaalam sa lahat ng departamento na itigil ang lahat ng pakikipagtulungan sa pamilya Garcia. Naiintindihan. Miguel Reyes, hindi mo ito magagawa sa akin. Sa tingin mo ba, si Andrea Garcia, ay magpapatawad sa iyo dahil sa pagtataksil mo sa akin? Andrea, makinig ka sa akin. Ginoong Reyes, ang Andrea mo, ay namatay sa sunog noon 5 taon na ang nakalipas. Nasunog siya hanggang sa mamatay. Pakitawag na lang po akong Andrea. Andrea, alam kong ikaw yan. Bakit ayaw mo lang aminin? At bakit ang lamig mo sa akin? Yung sunog noon, ano ba talaga ang nangyari sa'yo? Ginoong Bo, pakiusap, maging magalang ka. Malapit ba tayo? Masamang daddy, huwag mong bulihin ang mami ko. Huwag mong bulihin si mami. Kung bulihin mo si mami, hindi na kita tatawaging daddy. Ako rin. Ganon din ang nararamdaman namin ni Carla. Hindi ko binubuli ang mommy ninyo. Andrea, makinig ka sa akin. Dinroga ako ng isang tao noon. Andrea, huwag kang magpapadala ulit. Hindi ko siya dinroga. Ilabas niyo rito ang baliw na babaeng ito. Ginoong Reyes, una sa lahat, hindi ako si Andrea. Pangalawa, huwag mong isisi lahat sa pagiging drug. Ano sa tingin mo ito, teleserye? Totoo ang sinasabi ko. Alam kong ikaw si Andrea. Bakit natatakot kang aminin? Sinabi kong hindi, kaya hindi. Andrea, Sabi ni mami, hindi siya kaya hindi siya. CJ. Kung sabi mo hindi, edi hindi. Huwag mo akong tingnan ng ganyan ang mga mata mo, at huwag mo akong kausapin ng ganyan ang tono. Hindi tayo close. Sino ang gustong umuwi kasama si Mommy? Ako. Ako rin. Sino nang gustong umuwi kasama si Mama, mga anak? Ako rin. Gusto ko. Ha? Isabel. Halika rito, Isabel. Gutom ka na ba, Isabel? Paano kung ilibre ka ni Daddy ng masarap na pagkain? Talaga? Yehey, meron na rin akong daddy na mag-aaya sa akin. Tara, kumain tayo ng masarap. Mga anak, sa totoo lang, matagal na nilang gustong-gusto ang kasama ng tatay nila. Masyado ba akong makasarili? Nagawing pabigat sa kanila ang mga problema ng matatanda. Ipagpaliban muna natin ang mga usapin ng matatanda. Nagkita-kita na rin sa wakas ang pamilyang ito. Huwag ninyong sirain ang saya ng mga bata, okay? Sige na, umalis na lang tayo pagkatapos kumain. Tatay, talaga bang dadalhin mo kami para sa isang malaking pagkain? Talaga? Tatay, kung may mangbuli sa amin sa hinaharap, proprotektahan mo ba kami?
Mula ngayon, laging poprotektahan kayo ni tatay at ni nanay. Wala nang muling mangbuli sa inyo. Kung may mga has na mangbuli sa inyo, sisiguraduhin ni tatay na magbabayad sila. Ikaw ang pinakamagaling tatay, mahal kita. Sigurado ako na siya si Andrea. Ang tingin sa kanyang mga mata at ang paraan ng kanyang paggalit ay hindi nagbago. Pero bakit ayaw niyang aminin? Galit ba siya dahil sa narinig niya ang aking pakikipag-ugnayan kay Sofia Garcia? Daniel, gusto pa ba ng nanay mo ng mga dilaw na rosas? Ang nanay ko ay hindi gusto ng anumang bulaklak ngayon. Gusto lang niya ng mga alahas. Ipadala ang lahat ng alahas mula sa buong mall. Dadalhin ka ni tatay para sa isang malaking pagkain. Ano sa tingin mo? Sige! Ayos! Miguel Reyes, kung sinusubukan mong gamitin ang mga bata para takutin ako, pagsisisihan mo ito. Maligayang pagdating, Boss Reyes at Ginang Reyes. Lubos kaming pinararangalan ng inyong presensya. Maligayang pagdating, munting Ginoo at Binibini. Boss Reyes, ito ang unang pagbisita ninyo dito. Pinararangalan mo kami sa iyong pagbisita. Ito ba si Ginang Reyes? Ito ang aking. Hindi ako. Maaari na ba tayong umupo? Dito po ang daan. Boss Reyes, ano ang gusto mong order? Andrea, tignan mo. Ano ang gusto mong kainin? Narinig ko na ang tycoon na ito ay bata at matagumpay, pero hindi interesado sa mga babae. Sa loob ng maraming taon, isang tao lang ang nasa tabi niya, si Ginang Garcia. Sa palagay ko siya na ito. Talagang siya lang ang pinapaboran niya. Hinaharap pa niya ng ganito si Boss Reyes. Ginang Garcia, kami. Ginang Cruz. Paumanhin, Ginang Cruz. Tingnan mo ang alaala ko. Ayos lang. Mag-order muna tayo. Tama. Pork ribs na may pinya. Manok na pritong crispy. Hipon na nilaga sa mantika. At pinakulo ang gulay. Mami, ayaw ko ng gulay. Mami, gusto ko rin ng gulay. Eldeneth. Mabait na bata. Andrea, siya. Umiti sa akin. Hello, ma? Ano? Nawawala si Lola. Andrea, nawawala ang Lola. Kailangan kong pumunta sa ospital muna. Babalikan ko kayo mamaya. Ginang Reyes. CJ, hindi na kailangang sundo kami. Hindi kayo dapat umuwi mag-isa. Masyadong delikado. Ginoong Lee. Pasensya na, pakitingnan mo ang asawa at anak ko. Kaya talagang asawa at anak mo sila. Ano ba ang swerte ng araw? Boss Reyes, maaasahan mo. Aalagaan ko sila ng maayos. Ginoong Lee, magsimula tayo sa mga ito muna. Dagdagan ko kung kulang. Sige, sigurado. Sabihin mo sa kusina na unahin ang order na ito. Ginoong Lee, kung may mga bagay kang dapat asikasuhin, sige. Tatawag ako kung may kailangan ako. Kung gayon, Ginang Cruz. Kayo at ang binata at binibini. Maghintay kayo dito sandali, malapit na ihain ang mga pagkain. CJ. Tama. Wow, Mami, kaya ganito ang buhay ng isang mayamang binata? Hindi papayag ang mommy na kilala mo ang daddy. Pinagbibintangan mo ba ang mommy? Nanay, mahal na mahal kita. Mabait na bata. Magandang binibini. Uunahin ko ang malaking hita ng manok. Siyempre,
Salamat, magandang binibini. Magandang binibini. Ang juice na ito ay parang ngiti mo, matamis at kaaya-aya. Magandang binibini. Napakabait at napakakaya mo. Mabilis akong naghula. At ang iyong perpektong kapareha ay paparating na. Salamat, Iho. Salamat. Mukhang ang aking mga nakababatang kapatid ay lubos na nasisiyahan sa pagkain at serbisyo. Gusto nila ito. Maparehistro ako para sa isang super VIP card. Salamat sa iyong pag-aproba, binata. Aayusin ko na iyan para sa iyo kagad. Ginang Garcia, napakahusay talaga ng pagpapalaki mo sa mga batang ito. Napakahusay. Oo, ang babait at sweet nila. Sino ang mag-aakala na sila ay mula sa pinakamayamang pamilya? Eksakto, hindi tulad ng ibang mga tao, na hindi kayang ikumpara ang kalagayan ng pamilyang iyon. Ang kanilang mga asal at pagpapalaki ay napakalayo sa pamantayan ng pinakamayamang pamilya. Tama. Maria. Tingnan mo ang pagbabago kina Mark at Carla. Talagang kahanga-hanga ang ginang Garcia na ito. Napakahusay din niyang nagpalaki ng bata. Ang pinakamahalaga, gusto siya ni Miguel. Huwag mo na silang pakialaman pa. Lola! Lola. Sige. Bumati ka kay Lola. Hi, Lola. Nawawala si Lola sa ospital. Naglaro ba kayo ng taguan kasama ang mga doktor? Mabubuting bata. Namiss ka ni Lola, kaya naparito ako para bisitahin ka. Hello, Lola. Hello, Lola. Ang babait ninyo. Hello, Lola Reyes. Hello, Lola Reyes. Anong meron sa Lola Reyes? Hindi siya anak ni Miguel. Ampon siya ni Ginang Cooper. Anong meron sa Lola Reyes? Lola Reyes. Parang awkward pakinggan. Mula ngayon, tulad nila. Tawagin niyo siyang daddy. Tawagin niyo siyang Lola. At tawagin niyo akong Lola. Si Lola. Lola. Nagkakagulo ang ospital sa paghahanap sa'yo. At narito ka, palihim na pumunta para makita ang iyong mga apo. Umiiyak na naman sa akin ang pamilya Garcia. Kaya, nagdesisyon akong pumunta at makita para sa aking sarili. Ginang Reyes, salamat sa pag-imbita sa amin ngayong araw. Gabi na, dapat ko nang iuwi ang mga bata. Paalam, Daddy. Paalam, Lola. Paalam, Lola. Tumigil ka dyan. Anak ko rin sila. Hindi mo sila maaaring alisin. Alam kong sila, hindi madaling susuko sa mga bata. Tama na ito. Magsisimula ako sa pagpapangamba sa kanya. Ulitin mo. Anong karapatan mong tawagin silang mga anak mo? Nang sina Mark at Carla ay inaabuso. Nasaan ka noon? Ako. Kung kahit kaunti lang ang pagmamahal mo sa kanila, mapapansin mo sana na may mali. Ako. Kung kahit kaunti lang ang pagmamahal mo sa kanila, hindi sana naging ganun kalala si Sofia Garcia. Ano sa palagay mo ang nagpapasabi na karapat-dapat kang maging ama nila? At ngayon, gusto mo pang kunin sa akin sina Daniel at Isabel? Panaginip lang yan. Ako. Ang scary ni Mommy. Patit si Daddy ay natatakot sa kanya. Kung hindi, bakit sa tingin mo ang tahimik namin? Talagang gumaganti ang mundo. Sinubukan naming ipakilala siya sa ibang mayayaman, pero tumanggi siya. Ngayon siya ang lumapit, at siya naman ang tinanggihan. Hindi ako narito para kunin ang mga bata sa'yo. Ang ibig kong sabihin, hindi mo maitatangging mga anak ko rin sila. Hindi ko naman itinatangi yon. Kaya, pwede na ba tayong umalis? Ako. Andrea. Ano na ang gagawin natin? Hindi pa kayang ayusin ang simpleng bagay na to. Panoorin mo ako. Ma, Lola. Maria. Sofia, napakaraming oras ko na ang inubos mo. Pasensya na. Kapag matanda ka na, pabigat ka na lang. Nakakasawa ka na sa mga tao. pakiusap, wag po ninyong sabihin iyan, Lola.
Mahal na mahal kayo ng mga bata, at malalim ang pagmamalasakit nila sa inyo. Oo, gusto naming lahat na gumaling agad ang lola. Tama po, Lola. Kailangan mong gumaling. Nandito kami lahat para sa'yo. Lola, magpahinga ka lang ng maayos. Kayong lahat ay napakabubuting bata. Lola, nagkukunwari ka bang may sakit? Ikaw, malikot ka. Huwag kang mag-alala, Lola. Ang nanay ko ay talagang mabait. Tio, hindi ka ba laging naiinggit sa mga laruan ni Mark? Tara, matulog tayo sa kanyang kwarto ngayon. Pero pwede lang tayong maglaro ng sandali. Gusto ko pa rin kasama si Mommy. Ginang Garcia. Kasalanan ko lahat dahil sa pagiging makalimutin ko. Dahil si Sofia ay gumawa ng isang pabor na nagligtas ng buhay ko. At akala ko, siya ang tunay na ina ng mga bata. Kaya sa lahat ng mga taon, matigas ang ulo ko na pinilit si Miguel na pakasalan siya. Pakiusap, huwag mong sisihin si Miguel. Pakiusap, mag-focus lamang po kayo sa paggaling, ma'am. Huwag kayong mag-alala tungkol dito. Nadaya ka lamang ni Sofia Garcia. Tungkol naman kay Boss Reyes. Kung ayaw niya, walang makakapilit sa kanya. Ako. Pwede ba kayo at ang mga bata ay manatili? At samahan ako ng ilang araw pa. Ese. Oh, nanay. Manatili ka lang kay Lola ng ilang araw. CJ. Pero sinasabi ko na ngayon, uwi na tayo sa ilang araw. Sige, nanay. Saan ka man pumunta, susunod kami. Kami rin. Andrea Garcia, ganoon din ako. Saan ka pumunta, doon ako. Ang tagal kitang hinintay. Sa buong buhay ko, hindi mo ako matatakasan. Nanay, gusto kong matulog kasama mo. Namiss kita. Gusto ko ring matulog kasama si nanay. Ako rin. CJ. Pwede kayong lahat matulog kasama ko ngayong gabi. Pero dapat mabait kayo. Gets? Ginang Cruz. Gagawa ako ng malaking kama para sa inyo. Salamat, Nani Son. Tara na. Binata. Binata. May hinala ako. Dahil sa ugali ni Ginang Cruz. Baka mahirapan ka. Boss, sa tingin ko, ngayon, kapag nagde-date ang mga kabataan, puro padala ng bulaklak o pagbibigay ng regalo. O kaya naman alahas, bahay, sports car. Sabi mo naman, hindi ka nagkukulang sa pera. Kaya ibigay mo na lang. Pwede bang ikumpara sa kanya ang mga babaeng yon? Kung noon pa, baka tanggapin pa niya. Pero ngayon, may maling akala siya sa akin. Kung ipadala ko sa kanya, naniniwala ka bang ipupukpok niya yon sa noo ko? Talaga namang hindi ako naniniwala. Ang bigat-bigat ng mga sports car at bahay na yon, paano niya ipupukpok yon sa noo mo? Tito Tiger, nagkaroon ka na ba ng girlfriend? Meron ng ilan? Ako. Hindi pa ako nakakatagpo ng tamang tao. So, hindi ka pa talaga nagkaroon ng relasyon, no? Mula ngayon, sa mga bagay na hindi mo naman eksperto, magdahan-dahan ka sa pagsasalita. Tingnan mo ang sinasabi mo. Hindi pa ako nakakakain ng baboy, pero nakakita na ako ng tumatakbong baboy. Di ba yan ang palaging pinapakita sa mga short drama? Kung may hindi pagkakaunawaan, ayusin mo lang. May paraan ka. Meron nga akong paraan. Huhuli ako ng ilan. Hindi, aanyayahan ko ng ilang playboy. Aanyayahan sila pabalik.
Tanungin mo sila kung paano sila manligaw, at ayos na yun. Walang alahas, ang babae na hindi maakit ng mag-agarang kotse at mansyon. Umalis ka. Ang patuloy na paghabol ay nakakakuha ng puso ng babae. Basta sapat ang iyong kahihiyan. Manatili ka sa kanya. Hindi siya makakatakas. Hindi tamang ang timing. Maaaring maging kapaki-pakinabang sa ibang pagkakataon. Ang premyo, Boss Reyes, sa iyong hitsura, pangangatawan, kayamanan. Bakit pa iyo pang aakit? Humanap ka lang ng iba. tumalikod ka. Ang babae ay nagiging selosa at galit dahil mahal ka niya. Tama ka. Ano ang gagawin ko kapag siya ay galit? Ang pakikitungo sa mga babae, iyan ay buong larangan ng pag-aaral. Halimbawa, siya ay galit. Sa tingin mo ito ay problema A, pero sa totoo lang, ito ay problema B. Kung hindi mo yun malalaman, at lutesin mo ang problema A, pagkatapos, gagawa ka ng problema C. Sabihin mo ang punto. Well, ayon sa kasabihan, mas mabuti na ang gumawa ay siya mismo ang mag-ayos ng ginawa niya. Kailangan mong hanapin ang ugat ng problema. Miguel, pinatawad mo ako, hindi ba? Alam ko, hindi ka magiging ganito ka-brutal sa akin. Sofia Garcia. Ikaw ay walang kahihiyan, nakakapit sa mayamang pamilya. Nagsaliksik din ako sa nangyari sa lola. Ninakaw mo ang jade pendant ni Andrea, at dinaya mo ang lola. Ang lahat ng ginawa ko, ay para sa iyo. Nauna ako sa iyo. Bakit sa huli, siya, Andrea Garcia, ang nakakuha sa iyo? Ano ang sobrang galing sa kanya? Nagbuntis siya sa labas ng kasal. Siya ay hinamak ng lahat. Kung hindi mo siya sinaktan, at kinuha ang anak niya, siya ay matagal na naging ginang ng pamilyang Reyes. Paano siya nabuli, at nagdusa ng ganito? Ikaw ay nakakadiri. Ako ay nakakadiri. Hayaan mo akong sabihin sa iyo. Kung sa tingin mo maibabalik mo siya, hindi ito mangyayari sa buhay mo. Sa susunod na buhay na lang. Sino ba ang akala mo? Hindi ikaw ang magdedesisyon yan. Alam mo ba kung gaano ako kamuhi ng putang iyan? Alam niyang kasama mo ako. Hindi kanya kailanman patatawarin. Hindi kita kailanman hinawakan. Nung gabing nilason mo ako, kasama ko si Andrea. Sa buong buhay ko, siya lang ang babaeng nakasama ko. Eh ano naman? Bukod sa iyo at sa akin, sino pa ang nakakaalam? Alam kong hindi kita hinawakan. Talagang hindi ko siya hinawakan. Miguel, niloko mo ako. Andrea Garcia, putang ina mo, parang multo kang gumagambala. Nung pinakuha ko sa iyo ang bata, bakit hindi ka namatay sa sakit? Ano? Ang sinasabi ko, sinadya kong sabihan ng doktor na huwag siyang bigyan ng anestesya. Gusto kong mamatay siya sa matinding sakit. At pagkatapos, pinasunog ko siya hanggang mamatay. Halimaw ka. Sofia Garcia. Itinuring kita na pinakamatalik kong kaibigan. Bakit mo ito ginawa sa akin? Bakit? Dahil naiinggit ako sa iyo, kinamumuhian kita. Bakit lahat ng tao? Ikaw lang ang gusto. Dahil lang ba doon? Tito, ipaalam sa legal department. Gagawin kong magdusa ang babaeng ito, sa loob ng bilangguan. Opo, sir. Miguel, hindi mo magagawa ito sa akin. Lahat ng ginawa ko, ay para sa iyo. Dalhin mo na siya. Miguel. Pasensya na. Naiisip ko lang ang hirap na dinanas mo. Hindi ko mapatawad ang sarili ko. Anong ginagawa mo? Andrea, sinuntok mo ako, ang tarantado ko. Suntukin mo ako hanggang gusto mo. Basta mabawasan lang ang sama ng loob mo. Tatanggapin ko lahat. Basta, huwag mo lang akong iwan. Sige na. 5 taon na ang nakalipas.
Nang sabihin mong buntis ka, sobrang saya ko. Pero bigla ka na lang nawala. Huwag mo akong iwan, sige na. Alam mo ba, kung ano ang naging buhay ko? Sa nakalipas na 5 taon? Hinanap na hinanap kita. Ang tanga-tanga ko. Nananiwala ako sa mga kasinungalingan ni Iliin. Buti na lang. Buti na lang at bumalik ka rin. Andrea. Sa nakalipas na 5 taon, araw-araw kitang inaalala. Ito, mahal. Aksidente lang kami. Si Mami ang tunay na pag-ibig. Ano nang gagawin niyong? 5? Akala ko. Kami. 5. Lahat ay natagpuan. Paalam. Ano? Huwag kayong tatakas. Hintayin mo ako, mahal. Sir, may masamang nangyari. Nagtanan po si Madam. Ano? Nagtanan ang nanay ko. Opo, sir. Kagabi po, parang may sinabi yung 5 bata kay Madam. Tungkol sa pagmay asawa, nakakalimot sa ina. Akala ni Madam ay may punto. At umalis kasama ang mga bata. Mag-ingat kayo. Pupunta kami sa dagat. Pupunta kami sa dagat. Sinisubukan niyo akong iwan. Paano nangyari yon?